Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kadam, Malaysia in 1993. Good morning. So here we are once again. We will be having our health forum. It is our since it is September and it is a urology. When we speak of urology, one common entity will crop up or will come out, and that is yung about prostate. So we'll be talking about prostate. Are you frustrated over your prostate? So again, I'm Dr. Danilo Sadsad. I'm one of your DXN distributors and also part of the DXN family. We welcome everyone and we encourage everyone in our next activities to be available face-to-face because this is our opportunity. So we can interact, we can ask questions personally. So without further ado, let us start. So our topic is about Prostate Health Awareness Month. This is September. So next slide. Another slide. Isa pa. Doon na tayo sa ano. Yan, isa pa. Yan. So our Prostate Awareness Month, the National Prostate Cancer Awareness Month is at the month of September, also known as the National Prostate Cancer Awareness Month. It is observed every September in some parts of the world and also here in the Philippines. And most health experts and advocates and individuals concerned with men's prostate health and prostate cancer. So in 2021, more than 174,600 men will be diagnosed with prostate cancer and more than 31,600 die from the disease. Most prostate cancer is diagnosed in men older than 65 years old. Next slide. So what is prostate cancer? Cancer that forms in the tissues of the prostate. So what is the prostate? That is a small gland. It's just like a small nut in between the bladder. Yung bladder po yung pantog at saka yung rectum. Yung po yung pinakaano ng puwet natin. So that is your prostate. Nasa ilalim lang yan ng pantog at saka nasa harapan ng rectum. It's usually, ang prostate cancer po occurs in older men. It's walnut-shaped. Parang nut lang siya. Ang trabaho po ng prostate is to produce a seminal fluid that nourishes and transforms or transports the sperm. So when a male ejaculates, yung prostate po nag-squeeze out yan ng fluid na para doon sa sperm at saka para doon sa transport ng sperm, paggalaw niya. It is one of the most common types of cancer. So hindi po natin pwede pagwalang bahala ang prostate because ito po ay madalas mangyari sa kalalakihan at common na nagiging problema ng kalalakihan. So next slide. So yan po yung prostate. Next slide. Yan. So what are the causes ng prostate cancer? Alam natin yung cancer tutubo yan sa prostate doon sa area ng between the rectum and your bladder. But what causes it? So actually wala pong clear cause ng prostate cancer. So hindi determined yung specific na pinanggalingan niya. Basta ang alam lang ng mga doctors, nagkakaroon ng mga cellular changes doon sa DNA ng prostate natin. At ito yung nagkakaroon ng development ng abnormal cells na mabilis siya mag-multiply at nako-compromise po yung normal nourishment ng normal cells. Eventually, yung normal cells po ang namamatay at nawawala. So pag nag-accumulate itong abnormal cells na to, pwedeng ma-invade yung mga katabi na tissue. So itong tinatawag nating metastasis or breakaway and spread sa iba't ibang parte ng ating katawan. Next slide. Okay, what are the warning signs? So ano po yung mararanasan natin pag tayo may suspecha na meron tayong prostate cancer? Of course, huwag niyo pong isipin na
pag may naranasan kayong ganito, cancer kagad. Kasi meron tayong tinatawag na benign prostatic hyperplasia. Yung pong paglaki ng prostate pero hindi siya cancer. So wag takot kagad. Pag-isipan natin. The reason why we're talking about this is para magkaroon tayo ng awareness. So what are the warning signs? Una, pain and discomfort. Pag umiihi tayo, medyo masakit siya at saka hindi maganda ang pakiramdam. Or frequent urination, mostly at night. So ito, pagka ganito po nangyari, dapat magpapacheck up din tayo kasi may mga ibang sakit na ang simptomas din po ay yung madalas na pag-ihi sa gabi. Pero isa sa mga simptomas siya ng prostate na problema. Meron din siyang difficulty ng pag-uumpisa at saka pagtigil ng pag-ihi. Yung bang parang naiihi ka na pero ayaw pa mag-umpisa. Tapos akala mo tapos na, pero meron pa pala siyang kasunod. So usually, parang urong-sulong yung pag-ihi mo, hindi mo siya maintindihan. Kaya sabi namin yan, merong dribbling ng urine, parang lalabas na pero hindi pa lalabas, parang tapos na pero hindi pa siya tapos. Then nagkakaroon din ng sudden erectile dysfunction. So nagtataka yung iba, hindi pa naman sila ganong katandaan, pero nagkakaroon ng weakness ng function, ng sexual function nila. And then usually hindi lang po yung erectile dysfunction, meron din pong blood sa ihi or kung minsan maski dun sa seminal fluid sa ejaculate sa semen, merong konting blood. So these are signs na meron tayong problema sa prostate and it could probably prostate cancer. Ganun din, merong weak or slow urine flow, mahina ang daloy, lalong-lalo kung medyo malaki na yung bara doon sa daanan ng ihi. And then merong pain, masakit po yung pagitan ng puwet at saka nung scrotum. Kasi nandun po halos yung pwesto ng prostate. Pag nakaupo ka, para siyang hindi mo maintindihan na masakit. So yun po isa sa mga problema. Then kung minsan nagpapagkamala natin parang rayuma because there is stiffness in the lower back, sa hips, sa balakang at saka sa mga hita. So yan po ay mga signs lang. Hindi po ibig sabihin meron ka naramdaman ngayon, may prostate cancer ka na kagad. Huwag muna tayo mag-conclude. And then meron siyempre, usually common sa among cancer, merong talagang significant loss of weight at saka loss of appetite. Next slide. Yan, so ano yung mga risk factors? So unang-una siyempre, old age, usually it occurs after age of 50. Habang tumatanda po, lumalaki ang risk. And then may mga talagang lahi o race na mas prone sila o mas risky sila na magkaroon ng prostate cancer. Ito yung naobserbahan nila among the black population na talagang mas aggressive at mas advanced kung magka-prostate cancer sila. Kung may family history ka ng prostate cancer or meron sa family nyo ng problema ng breast cancer, and of course, isa sa problema din is obesity. Kaya nakita nila kung tayo obese, pag magka-prostate cancer ka, most likely aggressive yan. Sige, next slide. So this is just a continuation nung sinabi ko kanina. Gusto ko lang i-highlight dito, aside from yung aggressive ito sa black people, yung risk po sa merong history ng breast cancer sa family. So kung ang family nyo ay may risk ng breast cancer, let's say nagpapa-breast cancer na tumor marker kayo, yung BRCA1, BRCA2, pag yan ay mga positive o kaya may history ng nagkaroon ng breast cancer sa family or prostate cancer, mas malaki ang risk na magkaroon tayo ng prostate cancer. Sige, next slide po. Now, how do we detect early diagnosis or early detection? Kasi importante po sa prostate cancer yung early detection. So, unang-una ang pinaka magandang gawin dyan, dalawa yung pinaka-common na ginagawa. Isa yung prostate-specific PSA or prostate-specific antigen. Ito po kukuhaan ng dugo, examinin yung level ng PSA dyan, at kung siya ay abnormally na mataas, pwedeng magsuspetsa. Suspetsa lang kasi hindi lahat ng mataas ang PSA ay cancer ng prostate. Pwedeng mataas ang PSA pero malaki ang prostate pero hindi siya cancerous. Then another thing that they do, mostly ito po yung trabaho ng mga urologists, mga doctors, gumagawa po sila ng digital rectal exam or DRE. So yan po yung ginagawa. Next slide.
So ano po yung complications ng prostate cancer? Of course, ang isa sa pinaka-problema niyan is yung spread or metastasis. Pagka ito yung nag-spread sa iba't ibang organ, pwedeng sa ating pantog, sumama sa ating dugo o sa ating mga kulani, then pwedeng mapunta to sa ating mga buto at iba pang parte ng ating katawan. Sabi nga, it can cause pain and broken bones. One, it spread to the bones. Yung akala nila mga rayuma lang, yung pala, meron na silang prostate metastasis, prostate cancer metastasis. Incontinence, kung minsan po, nagkakaproblema tayo sa pagpipigil ng ihi. Depende po kung gaano ka severe o gaano kalaki yung prostate. Minsan, naiihi ng hindi makontrol. And of course, erectile dysfunction. So, yun po ang problema sa mga may problema sa prostate. Kasama na rin kasi po dyan yung treatment. Kung minsan, as part of the treatment, yung mga surgery, tsaka radiation, tsaka hormone treatment, nakakadagdag pa rin po yan sa erectile dysfunction. Next slide. So, more or less, ito na rin yung next slide. Next slide, yan. How to prevent from having prostate cancer. So, una-una, choose a healthy diet full of fruits and vegetables. Kailangan po natin yan, yung maraming fruits and vegetables. Kasi hindi lang po ito yung mga nutrients para malakas yung ating katawan. Kailangan din malakas ang ating immune system. Kasi ito yung mga panlaban natin sa mga ganitong mga hindi natin gustong mga cancer cells. And of course, choose your healthy food or choose healthy foods over supplements. Ibig sabihin dito mga supplements, yung iba kasi hindi kumakain na maayos, inom lang na inom ng vitamins. Lalo-lalo na po yung mga synthetic vitamins. So, dapat po ay isasama natin yung maayos na pagkain. Then we have to exercise almost every day. Kasi para ma-maintain natin yung tamang timbang natin, maging masigla ang pakiramdam, pati yung ating blood circulation, at saka overall health natin ay mag-improve. Mag-maintain natin yung ating timbang sa tamang timbang. And of course, kung may mga problema, kailangan po magkonsulta tayo sa ating doktor. Lalo na po kung may mga nararamdaman tayo ng mga simptomas na yung mga warning signs. So that's the time that you seek medical advice. Next slide. So how to prevent having prostate cancer? Dagdag natin, change your lifestyle. Maging active po tayo, improve our diet, reduce stress. Of course, mahirap mo sabihin yan basta reduce stress. Pero pwede nating i-manage yung stress natin because stress itself, nakakapagpahina po ng ating immune system yan. It causes a bad chemical reaction in our body. Yan. So, avoid po natin yung mga medications that can aggravate symptoms. Yung iba po kasi may mga common perception yung ibang kalalakihan na pag iinom sila ng mga male hormones, yung mga synthetic testosterone para mag-enhance yung virility, yung pagiging male image, then kuminsan po taking in synthetic or supplemental male hormones, pwede rin maka-apekto yan sa pagkakaroon natin ng prostate cancer. Of course, maintain a healthy weight. Mag-supplement tayo ng mga vitamins and minerals na more on vitamin E and selenium, soy and isoflavones. Ibig sabihin, kasama po dyan yung mga natural supplements. Okay? Next slide. So how can we reduce your risk of prostate cancer? Marireduce po natin yan pag maganda ang ating diet. Of course, yung mga pagkain natin na pinipili. Bakit kailangan maraming fruits and vegetables? Alam niyo po, since hindi alam ang cause ng prostate, kailangan marami kang source ng antioxidant. Kasi maaring ang pinag-umpisa ng prostate mo is free radicals, exposure mo sa radiation, exposure mo sa chemicals. Ito pong mga antioxidants na to ang nakakapigil ng mga masamang epekto ng free radicals sa ating cells, which eventually nati-trigger po yung DNA ng cells natin na mag-mutate at maging cancer cells. So maganda po maraming iba't ibang klaseng prutas at gulay. Yan po yung requirement ng mga nutritionist. Okay, next slide. Healthy weight and then, okay, doctor, that is a repetition of our previous, meron tayong movie.
BPH lang yun. Benign prostatic hyperplasia, or BPH for short, affects about half of all men over the age of 50 and up to 90% of men over the age of 80. Two of the main risk factors for BPH are advancing age and a family history of the disease, neither of which you can change. Even though you can't control all of the risk factors associated with it, there are a number of things you can do in order to reduce your chances of developing BPH. Certain lifestyle changes may help to relieve symptoms of BPH. Some of these changes include eating a diet low in saturated and trans fats, avoiding caffeine, and also limiting the amount of fluids you drink in the evening. Relaxation has many physical benefits, and it's also helpful for managing the symptoms of BPH. Reduce stress by exercising regularly and practicing relaxation techniques such as meditation. The substances that prevent inflammation, like vitamins, fiber, minerals, and antioxidants, are available in vegetables and fruits. It has been proven that potent phytonutrient-rich foods can decrease the chances of developing BPH. If you're taking prescription and over-the-counter medications such as antihistamines and decongestants, you should take the time to speak to your doctor about them, as many of them have been found to aggravate the symptoms of BPH. Numerous studies have shown a link between being overweight and having a high risk of BPH. Excess weight around the waist and hips is especially associated with a greater risk of the disease. If you are experiencing symptoms of BPH and would like to learn more about this condition, please visit our website today at prostatecancer911.com. Okay na. Okay, so we again resume our discussion. So nakita natin na binigyan tayo ng mga healthy tips how we can prevent prostatic hypertrophy and eventually prostate cancer. So ano po yung mga diagnosis natin ginagawa to determine kung meron tayong prostate cancer? So unang-una po diyan makikita natin still ang pinaka standard po is digital rectal examination. So ito just to give you an illustration, ito po yung sistema ng pag-digital rectal exam. So pag pinasok yung daliri doon sa puwet, sa ibabaw lang noon, just towards the bladder, malapit sa pantog, makikita nyo, dun mo makakapa yung prostate gland. Ayan, makikita nyo sa picture. So, kakapain yan kung merong abnormality sa texture, sa shape, matatansya mo siya kung medyo malaki siya. At saka kung gusto mong kumuha ng liquid, pwede mo siya i-massage para may magkaroon ng discharge. Pwede mong matest yung liquid na yun, yung tinatawag nating prostatic massage. May discharge siya na lalabas doon sa labasan ng ihi. Pwede mong ma-examine yun, masilip under the microscope. Next slide. Yan, another is your PSA, or yung sinabi natin kanina yan sa early diagnosis is yung prostate-specific antigen. So, blood sample ang kinukuha po dyan at dinidetermine yung prostate-specific antigen kung gaano siya kataas. Usually po, pagka mataas na mataas, it is a sign na maaaring meron kang enlargement ng prostate pero hindi necessarily cancer kagad. Pwede yan ay tinatawag nating BPH or benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. Another thing that they do para mas ma-detect is pwedeng mag-ultrasound. So ito transrectal ultrasound dyan, pinapasukan ng probe yung puwet para matutukan mo yung pwesto ng prostate at makakuha ka ng picture
para alam mo kung pangit ba itsura niya, magaspang ba siya, mukhang cancer ba siya, o malaki lang siya pero hindi siya magaspang. So ultrasound po yan, na transrectal. Ibig sabihin sa puwet pinadadaan yung probe ng ultrasound. Next slide. Or pwede kang magtinatawag na MRI or magnetic resonance imaging. Parang X-ray po to pero walang radiation. Papasok ka sa tubo na ganyan, tapos makukuhaan yung prostate mo ng detailed na picture. Ito po yung example na makikita niyong picture ng prostate MRI. So halos kitang-kita mo siya parang black and white picture. Makita mo kung may paglaki ng prostate o hindi. So at least magkakaroon ka ng idea kung ano nangyayari doon sa prostate. Okay, next slide. Pwede ding kumuha ng prostate na tissue, yung sample, tinatawag nating biopsy. So ito po ay ultrasound guided biopsy. Makikita nyo yung sa picture, meron pong needle na kasama doon. Then yung suspected area mo ng prostate na merong parang problema, kukuha po ng tissue sample doon. So yung prostate biopsy, yan yung tinatawag na thin needle biopsy. Ginagamitan po yan ng maliit na karayom na may naka-guide na tinatawag na ultrasound probe. Yan. So this is a picture of how fine needle biopsy of the prostate is done. Next slide. So, paano natin malalaman kung nakita natin na meron ng prostate cancer? So, dinidetermine natin kung gaano ka-aggressive yan. Meron pong dalawang scoring ginagamit ang mga doctors. Ang tawag dyan ay Gleason score. Usually, ang tinitingnan po dyan is yung scores from 6 hanggang 10. So, pag 6 yan, low-grade prostate cancer. Kasi depende po sa aggressiveness ng cancer ang magiging treatment. Pag ito is 7, medium siya. Pag 8 hanggang 10, ibig sabihin po aggressive yung cancer na yan. So meron naman tinatawag na genomic testing. So yung dinidetermine na yung gene mutation na present. Medyo mas complicated po to, mas common po ginagamit yung Gleason scoring. Next slide. So once na-detect mo na yung prostate, kung gaano siya ka-aggressive, at kung nag-check ka o meron kang sinususpecha na ito'y kumakalat sa ibang lugar, pwede mong gawin itong mga sumusunod na test na to. Una-una, bone scanning. Ibig sabihin, CT scan yan, itingnan yung lahat ng buto mo sa katawan kung merong kumalat. And then of course, ultrasound, CT scan, MRI, at yung bago ngayon yung PET, yung positron emission tomography scan. So lahat po ito ay parang mga dagdag na mga imaging procedure para ma-determine natin kung ang prostate cancer mo ay hindi lang sa prostate nandun, kundi kumalat na sa ibang parte ng ating katawan o yung tinatawag nating metastasis. So anong treatment? So ang treatment unang-una surgery, yung ang tawag po dyan ay prostatectomy. Bubuksan ng doktor yung puson, tatanggalin yung prostate. So pati yung paligid ng mga tissues ng prostate, tatanggalin kung talagang suspecha nila medyo kalat siya. Ngayon, pwedeng after surgery, meron ding radiation therapy. Gumagamit sila ng high energy na X-ray para patayin yung cancer cells. So, dalawang klase po yung radiation therapy. Merong external radiation, sa labas po tinututok yung radiation na gadget. Meron naman tinatawag na internal radiation or brachytherapy. Yung merong needles na ipapasok o parang maliit na pellets na papasok doon, itatanim doon, tapos siya yung mag-i-emit ng radiation para patayin yung cancer cells. So ito naman po yung mga iba pang mga treatment pero hindi pa ho talaga totally ginagamit kasi still under investigation. So merong cryotherapy. Ito po yung fini-freeze para mamatay yung cancer cells. Of course, chemotherapy. May mga pinapainom na mga gamot, pwedeng iniinom, pwedeng pinapasok sa ugat para patayin din yung cancer cells. And then there is what you call biological therapy. Ito naman yung parang immunotherapy na sinasabi natin, wherein you enhance the body's immune system to help fight cancer or to control side effects from other cancer treatment. So ito po madalas makikita natin doon sa mga tinatawag nilang alternative chemotherapy. And then merong high intensity focus ultrasound
Ito, nakafocus lang yung ultrasound dun sa prostate para sa tindi ng sound waves, mamamatay po yung cancer cells. And then, of course, merong hormone therapy. So, ito ay para lang i-block yung mga hormone na tumutulong palakihin yung tinatawag nating prostate cancer. Kasama na dyan yung pag-block sa testosterone. So, ito po yung statistics sa Philippines. So, ang death ng prostate is around 3,319. That is 0.54%. Total deaths ito ay 2018 data. Ang age distributed rate is 14.97 per 100,000 of population in the Philippines. So kung titingnan po natin, hindi siya gaano mataas pero common talaga siya sa mga lalaki. Sa world, ang ranking po niya pang 104. So medyo ano pa rin, malayo pa rin. Pero hindi ibig sabihin pwede natin pagwalang bahala to kasi common po ito sa mga lalaki. Next slide. So with that, gusto nating maging aware tayo to keep your prostate happy. Alam natin na may mga problema dyan. That's why we have this Prostate Awareness Month. And of course, hindi po tayo pwedeng matapos sa ating presentation unless ipakita natin yung pwedeng makatulong natin because DXN po, we have food supplements that can help supply our body with the right nutrition. Kasama po dyan ang ating RGGL, ang ating spirulina, codipine, cordyceps, and lignopine. So tingnan po natin, next slide. RGGL, alam natin, ito po yung Ganoderma lucidum. It is known as the king of herbs. Ang maganda po dito, makikita rin natin siya listed in the American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium. Isa sa mga major elements po niya or active ingredients po niya is yung polysaccharides. Ang polysaccharides po ay yung mga parang sugar-like molecule sa ating Ganoderma which enhances yung immune system. So kagaya dun sa biological treatment, ang isa sa mga paraan para makaiwas at saka para matulungan yung ating katawan, labanan yung prostate cancer, ay palakasin yung ating immune system. And of course, bukod sa malakas na immune system, meron siya adenosine which facilitate better blood flow. Pinatutulong po niya sa blood flow yan. Meron siyang triterpenoids that helps lower down your cholesterol. Kaya yung mga risk factors po, ibig sabihin, hindi kayo iinom ng RGGL pag may prostate cancer ka na. Bago ka pa magka-prostate cancer, we are advocating na uminom ka na ng gantong supplements. Bakit? May mga risk factors na pwedeng matulungan niya like lowering down your cholesterol, helping you lower your weight. And of course, meron siyang tinatawag na mga antioxidants, yung organic germanium, which is a very, very good antioxidant. So kung merong mga pollution, may mga toxins, radiation na pwedeng mag-cause ng pagbabago sa prostate mo at mag-cause ng cancer, then makakatulong po itong ating RGGL. Next slide. Okay, so ito po available as RG, yung 90-day-old mushroom, and GL, the 14-day-old mushroom, na madali nating mainom. It's also available as mushroom powder or reishi mushroom powder so that wherever you go, ano man ang kinain mo, pwede mong budburan ng reishi. Kasi medyo unhealthy yung kinain mo, nag-fast food ka, budburan mo ng reishi. Gusto mong bumili ng juice, hindi mo alam kung parang healthy siya o hindi, budburan mo ng reishi. So this comes in very handy na pwede mo isama sa iyong pagkain. Next slide is yung ating spirulina. So again, ang spirulina po in itself, meron siyang pangtulong sa pag-prevent ng cancer at even sa pagtulong sa pigil sa pagdami ng cancer cells kasi meron siyang mga antioxidant property din. Maganda po sa spirulina, it nurtures and nourishes our body. So magkakaroon ng lakas yung ating katawan para labanan yung mga sakit, especially strengthening your immune system. At the same time, it can also help yung mga risk factors prevention kasi pwede mo pong gamitin ng spirulina para mapigilan ang obesity o yung paglampas natin sa tinatawag nating normal weight range. O mapigilan natin yung sobrang pagbigat ng timbang. So spirulina can be very useful. Kaya nga sabi ko sa inyo, we do not take the supplements pag meron na tayong prostate cancer, but we take them as more of prevention. Okay, so ganun din po siya in lowering down cholesterol, lowering down blood sugar, improving yung mental health natin.
mas magiging kalmado tayo at relax. Lalo na kung isasabay mo siya sa Ganoderma kasi yung adenosine po sa Ganoderma nakakapagpakalma din po yan. So imbis na mag-worry kayo na mag-worry, kasi po kailangan din po matuto tayo mag-relax. Bakit? Stress po is a risk factor also. So ito po mga product natin can help us eliminate yung mga risk factors. Next slide. Sige po, this is just to show you how good the quality of our spirulina is. And then of course, yung Cordyceps sinensis natin. Ito ay maganda pong pangtulong sa ating katawan because pagka po kumakain tayo ng Cordyceps, hindi lang po niya tinutulungan lumakas ang immune system natin. Since ang Cordyceps po tinutulungan niya mag-produce tayo ng maraming energy at maging maganda ang daloy ng dugo natin at yung flow ng oxygen sa ating baga hanggang sa ating muscles. Kaya nga po ang ating Cordyceps, ginagamit ito ng mga athletes for enhancing endurance. Next slide. So ito po yung ating Cordyceps ng DXN. It comes in tablets. Ito maganda dito, pwedeng nguyain mo lang siya. And then of course, yung Cordipine, kasama na sa Cordyceps, yung tinatawag nating enzyme na bromelain na galing po sa pineapple. So maganda po dito, it's a proteolytic enzyme. Nakakatulong po siya sa magandang digestion. Ano ibig sabihin? Kung kayo po yung nagda-diet, importante po na ang kinakain nyo na masustansya ay maa-absorb ng inyong katawan. So with Cordipine, hindi mo lang ini-enhance ang immune system mo kasi may Cordyceps yan. Pinagaganda ang energy at blood flow. With the presence of the enzyme, natutulungan mo pa yung kinain mo. Of course, hindi porke nag-supplement ka, hindi ka nakakain ng masustansya, mga gulay, tsaka mga prutas. So with the bromelain in your Cordipine, mas nadadigest mo po yung mga prutas at gulay na kinakain natin at nakukuha natin yung tamang sustansya. Sige, next slide. So again, ito po yung Cordyceps ng DXN. Next slide. Ito yung tiger milk mushroom natin. Maganda po ito. Sige, tuloy mo siya sa isa pa yan. Lignopene. So, ang kagandahan po nito, napapalakas po niya yung overall vitality natin, yung sigla natin. Huwag na po tayo mag-iinom ng mga energy drink na yan. Let us shift from yung ating, balik mo yung isang slide. Yan, yung tiger milk mushroom natin. Maganda po to kasi pati po yung respiratory function natin, mas mag-i-improve po yan. At ang maganda po dyan, ito po ay nakakapagpalakas din ng ating immune system. Nakakapagpaganda ng ating blood circulation. Pati sa mga sugat po natin, mga sore throat natin, madali pong gumaling ang ating mga infection dito. So nakakapagpalakas po siya overall ng ating resistensya. Plus yung lignopine natin also helps us energize our body. So kung titingnan po natin yung overall wellness, vitality, yung sigla ng ating katawan, with all these supplements, matutulungan po natin siya. So, hindi lang po tayo nakafocus dun sa treatment. Of course, mas gusto natin, bago tayo magka-prostate cancer, magkaroon tayo ng prevention. And most of the products na sinabi natin, RGGL, Spirulina, Cordipine, Cordyceps, Lignopine, lahat po yan nakakatulong para makaiwas tayo na mag-develop ng prostatic hyperplasia at saka, of course, ayaw natin magkaroon tayo ng prostate cancer. So let us keep our prostate healthy by early detection. Pag may duda po kayo, yung sinabi nating mga procedures to detect, gawin lang po natin. And of course, bago pa kayo magkaroon yan, uminom po tayo ng ating mga health products na binanggit natin to help prevent at matulungan pong mapababa yung mga risk factors pertaining to prostate cancer. So with that, we hope meron po kayong natutunan. So good morning and thank you very much. May Q&A ba? Sinabi natin mga procedures to detect, gawin lang po natin. And of course, bago pa kayo ng ating mga health
Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.